Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. So sa oras po ito mga kapatid, let us open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to Saint John chapter 20 verse 19 hanggang 31. Sabi po dito, it was evening on the day Jesus rose from the dead, the first day of the week, and the doors of the house where the disciple had met were locked for fear of the Jews. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hand and his side. Then the disciple rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sin of any, they are retained." But Thomas, who was called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." After 8 days, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt, but believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have come to believe." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in the book, but these are written so that may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through believing you may have life in his name. My brothers and sisters, parents and friends, this is the gospel of the Lord. Purihin po natin ang Diyos. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Amen, amen. Praise God. So, let's all be seated na po. Pwede na po tayong umupo mga kapatid. Praise God. So, ang ating mga kapatid from Windsor, sila po ay nagse-celebrate din ng kanilang anniversary po kanina. At siguro yung iba nating mga kapatid ay umattend po ng anniversary po sa Windsor. So, yung iba ay papauwi pa lang. Kasi medyo 4 hours din yung biyahe. So, yung mga nag-bus, siyempre may pa yan, stopover, no? So, dito mga kapatid, yung pag-aaralan natin, ito po yung matapos ang ating Panginoon Hesus ay namuling nabuhay, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad, no? Siya po ay nagpakita sa mga alagad. Bakit po mga kapatid? Bakit siya nagpakita sa mga alagad? Para to prove, mga kapatid, na po siya ay muling nabuhay. Kailangan niya pong magpakita para mayroon pong mga magwi-witness at makakasaksi na si Jesus talaga ay muling nabuhay. No? Pwede naman siyang muling mabuhay tapos dumirekta na agad sa langit eh. No? Yung parang lang, secret na lang. No? Yung parang ka lang, yung quiet ka lang, exit, di ba? Pero hindi pwede. Kailangan niya magpakita sa mga alagad. Bakit? Kasi yung mga alagad, sa kanila ipagkakatiwala, sa mga apostol, ipagkakatiwala yung kanyang simbahan, yung kanyang salita. Kaya kailangan makita siya ng mga alagad na ito. Kasi bakit? Mahirap maging witness kung wala ka namang nakita. Yeah? Sino na po ditong nakapunta ng hukuman, ng korte? Wala pa? Sino po dito ang napakorte nga? Ano sis? Nag-judge na si sister. Traffic violation? Hindi naman.
O sige, no? Basta, di ba? Pag sa hukuman ka, and you will stand as a witness, pag ikaw ay witness, mga kapatid, sa isang hukuman, kailangan, una, ang tatanong sa iyo, nandoon ka ba nang nangyari yun? Di ba? Nandoon ka ba? Di mo pwede sabihin, ay wala ako. No? Naikwento lang sa akin yung nangyari. Hindi ka eligible, hindi ka masasabi natin na qualified na maging witness. So, kailangan nandun ka. Ikalawa, narinig mo ba? Narinig mo ba mismo na siya yung nagsabi? Hindi pwedeng sabi mo, ay, kasi ito yung sabi kasi ni sister, ito kasi sabi ni brother, ito kasi sabi ng kapitbahay ko. Ay, mahirap yun. Kasi bakit? Kasi, hindi mo talaga narinig. Alam mo naman ang kwento minsan, may pakpak, di ba? Sabi nga, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Minsan ang kwento, naiiba. Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo mag-renovate ng mga kwento. Di ba? Di ba? Kasi minsan, naiiba na yung kwento eh. Di ba? Naiba na yung kwento. Sabi ko, wala mo ako sinabing ganyan. Hindi, gano'n kasing narinig ko eh. Yun ang mahirap doon eh. Kaya nga pag nagiging witness ka, dapat nasaksihan mo mismo, nandoon ka at nakita mo. Kasi pag hindi mo, kunyari, hindi mo talaga narinig personally, magiging hearsay lang yun eh. Di ba? Pag hindi mo rin nakita personally, mga kapatid, hindi mo nakita talaga, mahirap po yun, mga kapatid. Kaya sila, ang mga apostle, ang mga disciple ng time na ito, talagang sila ay eligible, mga kapatid, na maging witness. Kasi bakit? Kasi nang nagpakita ang ating Panginoong Yesus, nandoon sila. Nakita nila at narinig nila si Jesus. At hindi lang narinig si Jesus, nakasama pa nila sa kainan. So wala nang pwede mag-question doon. Kasi bakit? Kahit sino mang mag-question sa kanila, kaya nilang patunayan. Kasi bakit? Kasi nandun sila eh. Pero kung wala ka doon, narinig mo lang, tapos kunento mo, pag tinanong ka, narinig mo ba talaga? Hindi, nakwento lang sa akin. No? Kaso medyo nakulangan ako sa kwento, dinagdagan ko para medyo alam mo naman. Yan ang mahirap sa kwento. No? Ang kwento, kapag dinagdagan na, ang kwento nagiging walang kwenta. No? Nagiging wala kwenta. Minsan ganun. Doon, kaya anong mangyayari? Siyempre, magkakagulo. At ang mangyayari dyan, kailangan natin ng kapayapaan. No? Kapayapaan. Alam nyo dito, ang pagpakita ng ating Panginoong Hesus, alam naman natin yung mga apostol, yung mga disciple ni Christ, nang hinuli si Jesus, anong ginawa ng mga alagad? Nagtakbuhan. Diba? Nagtakbuhan. Natakot. Sino po dito yung inabot yung time ng mga hapon? Sino po dito? Wala na. Meron pa ba dito nakaabot ng World War II? Yung away ng mga hapon. Wala na nakaabot. Oh. Ha? Siyempre, pag kunyari, kung ano ka, di ba, kung lumalaban ko kunyari doon sa mga hapon dati, di ba? So, nandun yung takot. Isa lang sa miyembro ng pamilya mo, ang sabihin natin na sumama sa yung mga laban sa mga hapon, siyempre, takot ka rin. Kasi, kunyari, yung anak mo, di ba? Katulad yung dalawa kasing lolo ko, veterano ng World War II. No, sa side ng nanay ko, saka side ng tatay ko. No? Pag pumunta kayo sa amin sa Iloilo, sa San Miguel, no, Municipality of San Miguel, may malaking dyan. Yung hindi rebulto, yung lang. Monumento ng mga veterano, no? Tapos may mababasa ka dyan mga pangalan. Doon makikita mo yung lolo ko, Pedro Suleon. Yan. Pedro Suleon, no? Veterano. Dalawa kasi lolo ko, sa side nanay ko, sa Bicol, no, sa Camarines Norte. Veterano rin. Diba? O siyempre, kapag isa lang sa pamilya nyo, ang, kunyari, nakipaglaban sa,
Yung pamilya mo, takot din. Kasi bakit pag nalaman nila, uy, yung tatay mo. Di ba? Parang nandun yung takot eh. Diba? Kasi bakit? Na-identify. Baka mamaya, pag sabi, tatay mo ba si Pedro? Ay, hindi ho, hindi ho. Parang ganito yung nangyari kay Pedro, di ba? Di ba, kasama ka ni Jesus? Ay, di ba? Pero bago pa nangyari yun, ang tapang pa ni ano eh, kahit nga si Tomas eh. Di ba? Sabi ni Tomas, yung binuway si Lazaro, yung pupunta si Jesus, babalik doon sa Betania. Ano sabi ni Tomas? Samahan natin siya hanggang kamatayan. No? Parang sa ating kumakanta, I will praise you till I die! El Shaddai! No? I will praise you. Hindi pa nga namamatay, wala na. No? Ayaw na mag-praise sa Lord. Kasi bakit? Kasi ang dami ng mga problema, ang dami ng mga pagsubok na dumaraan sa buhay. Ha? Si Pedro, ganun din. Lord, hindi ako papayag! Pero nang dumating na ang pagsubok, ha? Yung peace be with you ng ating Panginoon dito is yung reconciliation. No? Kung takot yung mga disciple ng time na yon sa mga Hudyo, mas lalong natakot sila na nakita nila si Jesus. Kasi bakit? Alam nila sa sarili nila, iniwan nila si Jesus ng time nang hinuli siya. Di ba? Pag may nagawa kang kasalanan sa kapwa mo, di ba natatakot ka? Mas lalo madadagdagan yung takot mo pag nakaharap mo na. Di ba? Di ba? Kunyari, chinismis ko si sister, ganito. O kaya ginawan ko siya ng masama sa likod niya. Yung paggawa pa lang natin ng masama sa kapwa natin, magkakaroon ka na ng takot eh. Ano yung takot na mo? Baka malaman. Baka malaman. At yung takot mo yun, madadagdagan pag nagkaharap kayo. Kaya sabi ni Jesus sa mga alagad, peace be with you. Iniwan niyo man ako. Sabi niya. Diba? Yung naghihirap ako, nagpapasan ng krus. Yung tumulong pa sa akin, hindi naman yung palagi niya kasama. Yung naging kabahagi ng paghihirap po habang nagpapasan ng krus, nasaan kayo? Pero sabi ni Lord, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Reconciliation. Diba? Kalimutan na natin yun, parang sinasabi ni Jesus, kalimutan nyo na yung ginawa nyo sa akin. Mag-umpisa na tayo ngayon. Kasi ang problema minsan, binabalik-balikan natin yung mga nakalipas. Yung nakalipas, hindi mo na may babalik yun. Yung past, ang mahalaga dyan yung may na-learn tayo, may natutunan tayo, pero palagi natin binabalik-balikan yung mga nakalipas sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Pag sinasabi ni Lord, kaya hayaan na natin ang nakalipas. Harapin natin kung ano ang ngayon. Kaya nga kapag may ang topic ko about forgiveness, ang pinapakanta ko yung yung the past. Sabi niya, I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way it used to be, for there's no sense of going over and over things as before. Let's not bring the past back anymore. Diba? Kasi kung gusto nating ayusin ang isang bagay, kunyari sa mag-asawa, kung palagi mo lang, yung pagkakamali ng mga 19, ano pa yun? Diba? Kasi babalik-balik mo, kada mayroong konti lang na misunderstanding, alam mo, normal lang yan eh. Yung hindi pagkakaunawaan, normal lang yan. Sa magkakapatid nga, nangyayari yan. Kahit sa mag-asawa kahit sa mga relatives, normal lang yan eh. Kasi may opinion ka, may opinion ako. O magkita tayo sa gitna. Ganun lang naman yun eh.
Hindi yung magkita sa gitna, tapos magtatagaan, hindi ganon. Di ba? Ang sabi niya, kunya, may idea ka. O siya naman, may idea. O sige, magkaisa tayo. Doon tayo sa magkita tayo sa gitna. Magkasundo tayo. Di ba? Kasi walang kapayapaang mangyayari sa buhay natin kung patuloy tayong babalik at babalik sa nakalipas. Ito yung sinasabi ni Jesus. Peace be with you. Kalimutan nyo na yung kung anong ginawa nyo sa akin. Narito ako ngayon. Ipanatag nyo puso nyo. Amen po ba? At ang sabi doon mga kapatid, muli hiningahan. Ngayon yung may Espiritu Santo. Tapos sinabi doon, peace be with you ulit. Sinusugo ko kayo kung paano sinugo ako, sinusugo ko rin kayo. It's about mission. It's about paglilingkod. Napakahirap maglingkod sa Diyos kung puno tayo ng bagahe. Puno tayo ng hinanakit, galit, koot sa buhay natin. Di ba? Oh, kunyari ako, may kagalit ako, kunyari. Galit ako kay sister. Ang mangyayari ngayon, habang nagpipreach ako dito ako nakatingin. Saan ako makita ito eh? Nakaganon ako nakatingin. No? Titingin lang ako dito pag nakalampas na ako. Diba? Pag lumampas na ako, sister, makakatingin na ako dito. O kung ano man, medyo nakalutang yung mata mo. Diba? Peace be with you, kapayapaan. Mahirap paglingkod sa Diyos na hindi panatag yung puso natin, mga kapatid. Sabi niya kung paano ako sinusugo ko rin kayo. Kaya nga nandun yung Espiritu ng Diyos. Kasi bakit? Kasi kung sa atin lang mahirap magpatawad, mahirap talaga. Kung sa ating kakayanan. Proseso yan eh. Pero walang imposible kapag tayo pinagarian ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Pag nagkasala tayo sa Diyos, binuksan ng Diyos yung sakramento ng kumpisal. Pag nagkasala ka sa tao, hindi lang dapat ipaingin natin ng tawad sa Diyos. Kasi ang nagkasala tayo sa kapwa natin, doon ka humingi ng tawad. Huh? Sabi nga, Lord, humingi naman ako ng tawad sa iyo kahit di na ako lumapit. Paano malalaman ng tao niya na humingi tayo ng tawad? Paano natin ma-receive yung kapatawaran ng taong nagawa natin ng masama kung hindi tayo lalapit hingi ng tawad? Nasabi lang na natin, ipasa Diyos na lang ko, Lord. Nahiya kasi ako eh. Nang gumawa tayo ng masama sa kapwa natin, hindi tayo nahiya. Tapos nang aayusin na natin, hingi tayo ng tawad, tapos nahiya tayo. Diba? Napakahalagang pagpapatawad, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ikaw lang din mabibigatan eh. Ikaw lang yung masasaktan. Kaya anong nangyayari? Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagkabahagi. Yung iba gusto pa sanang umating kaso nakikita. Diba? Kunyari, ito, alam nyo kasi ako, pag nag-talk ako, it's, mura ko sa literal talaga na no? Yung practical. Kunyari, sabi nyo, sino ma-assign sa atin? Si Brother Ronald. Galit ako dyan. Malamang baka hindi umatin di ba? Kasi bakit? Alam nyo kasi mga kapatid, pag galit ka pala sa isang tao, bumababa do yung yung talino ng tao, bumababa. Pag puno ka ng sama ng loob, galit sa puso mo, yung IQ ng tao, sabi sa neuroscience, bumababa yung IQ ng tao. Bakit? Kasi pag may sama ka ng loob, kahit tama pa yung sinasabi ng taong yun, dahil galit ka, sarado isip mo.
Sarado puso mo. Sarado ang pangunawa natin. Lalo pag nagsasalita, galit ka doon. Kahit tama pa yung sinasabi niya, kahit maganda pa yung advice niya, kahit mabuti pa yung sinasabi niya, ayoko. Oh. So wala tayong matututunan. May matututunan ka ba? Wala. Kasi bakit? Kasi dahil sa sama ng loob natin, sarado na tayo. Yung ngiti ng tao, iba yung ano mo eh. Iba yung, parang yung ngiti niya, parang hindi maganda. Dahil may sama tayo ng loob eh. Ha? Eh sa kanya yung ngiti niya yun eh, ginandaan niya pa nga eh. Good evening, good evening, sister. Napakaganda pa ng ngiti eh. Talagang pag ano sa'yo eh. Pero pag may sama ka ng loob, lahat na lang masama. Lahat na lang may meaning. Lahat na lang may kahulugan kahit wala naman. Ang problema, hanggang sa panaginip mo, hanggang natutulog ka na, paniniginipan mo pa. Di ba? Hanggang sa pagtulog mo, nananaginip ka pa. Kaya kawawa yung katabi mo kasi natatadyakan. Ano ibig sabihin kapayapaan, mga kapatid? Napakahirap maglingkod sa Panginoon kasi gusto yung manalig sa hindi, magkikita at magkikita po tayo eh. Ha? Magkikita at magkikita tayo. Eye to eye. Ha? Magkikita tayo. Kaya nga may iba, so siyempre ako kasi sa Pilipinas, marami na ako napuntahan ng mga probinsya eh. No? Kasi full time ako na mission na preacher sa Pilipinas. Marami na rin ako na ma-encounter ng mga ganyan. Diba? May maka-counseling ka na gusto man sana umatin sa gawain kaso nandun yung kaaway niya. No? Tapos may contact na siya. May contact. Nandiyan ba yung si ay hindi siya umatin ngayon. Ay sige, atin ako. Diba? Ay hindi magandang paglilingkod yun mga kapatid. Ang mangyayari yan mga kapatid, nasasayang yung salita ng Diyos. Nasasayang ang salita ng Diyos. Alam mo, dapat kasi tayo yung salita ng Diyos, ina-apply na natin sana sa buhay natin yan eh. Dapat ina-apply na sa buhay natin yan. Kaya nga dito may kita natin, sinusubo kayo, hiningahan niya ng banal na Espiritu Santo. Kasi kung sa ating kakayanan, mahirap talaga eh. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, nandun yung banal na Espiritu. Nandun yung salita ng Diyos. Mahirap man, pero kailangan nating kasi tayo rin mismo yung mahihirapan eh. Ikaw mismo yung mahihirapan. Ikaw yung magkakaroon ng sakit. Di ba? Ikaw hindi makatulog. Ikaw yung hindi makakain. Di na makatulog. Diba? Di na makakain. Tagyawat sa ilong. Pati na sa pisngi. Yan. Kakaisip sa'yo. Tagyawat. Dumarami. Yan. Nai-stress. Ha? May problema ka na, in-stress mo pa. Ha? Kaya nga tayo pumapasok sa simbahan, kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Kaya nga binuksan ng Diyos yung sakramento ng kumpisan, na kung tayo may kasalanan, lumapit tayo sa Diyos. At siyempre, hindi lang yun. Dapat tumapit din tayo dun sa tao kung mayroon man tayong nagawang masama. At kung ano man yung hidwaan noon, huwag nang balikan. Kung ano yung, kunyari, ano yung problema natin ngayon,
Yun ang solbahin natin. Kasi yung nakalipas, tapos na yun eh. Ba, kaya nga sabi ng kanta, ang nakalipas, di na maaring balikan. Ganun talaga ang buhay, mga kapatid. Kailangan natin mag-move on. Kailangan natin dumiretso. Diba? Kasi kung babalik tayo palagi sa nakalipas, walang mangyayari. Kaya mo sa trabaho, ganun din eh. Minsan sa trabaho. Pag may sabihin, pag may mga changes, may mga pagbabago, di ba? Iba kasi medyo nasanay na kung ano yung policy ng kumpanya. Kaya kapag mayroong pagbabago, parang di ba? Nire-reject, ayaw. Kasi bakit? Kasi may pagbabago eh. Pero dito mga kapatid, napakalaga yun eh. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung kapayapaan ng Diyos sa patuloy na sumaatin. Yung habang naglilingkod ka sa Panginoon, panatag yung puso mo. Ba? Masarap yung tulog mo. Alam niyo, kapayapaan, hindi nabibili ng pera yan eh. Kahit anong sarap ng pagkain sa harapan mo, pag wala kang kapayapaan, walang gana yung kain mo eh. Kahit pagod na pagod ka, pero ang dami mong iniisip sa buhay, hindi ka makatulog. Ha? Nahihirapan ka makatulog, mga kapatid. Kaya iba, na-insomnia na. Nagkakaroon ng insomnia. Tapos maya na, parang zombie na. Diba? Nasa trabaho, pero lutang. Mayroon pa yung pupunta ka, magtatrabaho ko na lutang ka. No? Pag lutang ka kasi, parang wala ka sa sarili mo. No? Kasi bakit? Kulang ka sa tulog. So, ano nangyayari ngayon? Nagkakasakit tayo. Kaya nga makita natin na nakita nila si Jesus, ang sabi doon, nagkaroon sila ng joy. Nagkaroon sila ng J-O-Y. Kasi kapag walang kapayapaan ng puso natin, walang kaligayahan tayong mararamdaman. Walang joy ang buhay natin kapag walang kapayapaan yung buhay natin. Tingnan mo sa loob ng tahanan, pag walang kapayapaan, ang gulo ng tahanan, magiging masaya ba yan? Hindi. Pag walang kapayapaan sa loob ng tahanan, mga kapatid, anong mangyayari? Yung problema mo sa tahanan mo, dadalhin mo sa labas. Lalong gugulo. Papunta mo ng trabaho, dala mo ang problema sa loob ng tahanan nyo. Sinabihan ka, good morning. Sasabihin mo pa, what is the good in the morning? Anong maganda sa umaga? Kasi dala natin yung problema natin. Diba? So dito mga kapatid, yung sabi niya kay Tomas naman, nandun yung doubt niya. Alam yung doubt, depende sa klase ng doubt. No? May doubt kasi na pag hindi ka sigurado, yun ang mag-force sa'yo na maghanap ng nasiguraduhin. Di ba? So, depende sa klase ng doubt. Di ba? Sabi kung hindi mo alam yung gagawin mo, medyo nag-aalinlangan ka, pause ka muna. Huwag mong gagawin isang bagay na may doubt ka, nag-aalinlangan ka. So, yun ang magtutulak sa'yo na alamin muna. Ano ba yung totoo? Ano ba yung tama? Ano ba yung talagang nangyari? Diba? Dito mga kapatid, sabi doon, binigyan siya ng kapayapaan. Si Tomas. Parang yung doubt sa buhay niyang ito mga kapatid, yung gusto niyang makita ang ating Panginoong Hesus na talagang makita niya. Wala namang masama doon eh. Diba? Wala namang masama doon eh. Kasi gusto niya makita si Jesus. Kasi nakita niya si Jesus kung paano siya namatay eh. Sa krus eh. Kaya alam niya talaga namatay yung Panginoon.
Pero hindi dapat yung doubt ang maghari sa atin. Minsan sa paglilingkod, minsan kung i-question natin ang Diyos. Din natin, Lord, nagsiserve ako sa iyo, bakit ako may sakit? At tumahimik ang paligid. Ito nga, na-share ko sana sa Toronto, saka sa Bakunasan yun sa Windsor. Sa Pilipinas kasi, palagi kami nagdo-donate ng dugo sa Red Cross. Kami mga preacher. Kasi maraming mga prayer partner na nangangailangan ng dugo. Alam naman natin sa Pilipinas, may bayad yan eh. Diba? Pag humiram ka ng dugo sa Red Cross, kailangan meron kang, kahit binayaran mo yan, kailangan merong kapalit. Diba? So kami mga preacher, nagdo-donate kami every 3 months. No? May lalapit, Brad, may dugo ka ba? Pero ano naman kasi maganda sa katawan kasi pag nagdo-donate ka ng dugo. No, yung bone marrow mo, napapalitan din yung mga old na dugo mo. Oh, iba kasi talagang pakiramdam pag yung napapalitan yung dugo mo. No? Kasi kaya nga old blood eh. Matandang dugo na yun. Amen? So napapalitan. So ang feeling mo talaga parang bata ka, di ba? Maganda po talaga sa katawan pag nagdo-donate ka ng dugo. Amen? Pero siyempre, hindi naman basta-basta rin silang makakapag-donate kasi titignan din yung ano mo eh. Di ba? So dito mga kapatid, yung nagpakuha ako ng dugo, no, yung nagpa-blood test, kasi alam mo minsan, pag medyo tumatanda ka na dito, di ba, kailangan na malaman kung mataas na yung sugar mo, di ba, yung cholesterol mo, bla bla bla. Eh, tumaas yung yung sugar daw, medyo mataas na. Kunti pa lang naman. Pwede pa naman ibaba, no, jogging-jogging ng konti. Amen? Tapos yung fatty liver. Tapos pina-ultrasound ako, pina-ultrasound. Pagpa-ultrasound mga kapatid, sabi, buntis. Pagpa-ultrasound, yung kidney ko, sabi niya may cyst. May cyst daw. No? Cyst lang naman, walang brother. No? Cyst lang naman, walang brother. Cyst lang eh. Sana kung brother eh, di dalawa na yun. Ha? So cyst lang naman siya. So, hindi naman dapat yun eh. No? Problemahin, mga kapatid. No, pag nakay Lord ka, may kapayapaan ka, ang masasabi mo, mapalad ako. Sa dami-dami ng mga tao dito sa Canada. Ako, may sis ako sa kidney. Diba? At least sis lang, walang brother. No? Binal naman siya mga kapatid. No? So kahit ng yun, hindi ako yung parang natakot ka ba? Ano na to? Sa atin kasi minsan masyado tayo masyado natin pinapalaliman. Diba? Masyado tayong exaggerated. Ha? May ganito ako. Tapos may naramdaman ka lang kunti. Mas ito na yun. Mas isa na to sa mga symptoms. Hanggang mamaya, hindi ka na makatulog. Oh. Kaya minsan, tingnan mo yung sakit. Maraming namatay, hindi doon sa sakit niya. Di ba? Maraming ganyan eh. Amen? Hindi dapat tayo, hindi natin dapat questionin ang Diyos eh. Kasi bakit? Ang Diyos alam niya yung ginagawa niya eh. Ang kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Diba? Kasi kami, buong pamilya kami, nagsiserve kay Lord eh. Nanay, tatay ko, siya yung bookkeeper ngayon sa Iloilo, sa PFCC 27. Yung nanay ko nang nabubuhay pa, sekretary naman doon sa aming sa San Miguel cell group. Yung kuya ko preacher. Yung ang aming bunsong babae nagka-choir. Buo kaming pamilya nagse-serve kay Lord. Pero nanay ko nagka-cancer.
Tapos ako nagpipray over, may cancer, gumagaling, tapos nanay ko. Pero hindi namin question ang Diyos. Hindi namin sinisi ang Diyos. Hindi namin sinabi, Lord, bakit ganito, Lord? Buo kaming pamilya naglilingkod sa iyo, bakit pinabayaan mo magulang ko? Hindi. Kasi sino tayo para questionin ang Diyos? Di ba? Sino tayo para questionin ang Diyos? Amen po ba? Yung nanay ko nang kinuha ni Lord, kasi siya naman yung ginamit ng Diyos para buo kaming pamilya, makakilala kay El Shaddai. Di ba? Ang buhay natin mga kapatid, gustuin man natin sa hindi, pag yun na talaga yung, di ba? Yun na talaga yung yung nakatadhana na sa'yo talaga, yun na talaga yung araw. Ang pinasalamatan lang namin sa Diyos, namatay yung nanay ko, parang natulog lang. Di ba? Yun ang maganda dun Nandun pa rin yung pangako ng Diyos, kasi yung nanay ko hindi naghihirap. Minsan sa buhay natin, nagda-doubt tayo. Nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Parang pakiramdam natin, Lord, parang wala yatang, parang nasasayang yung paglilingkod ko. Yung mga anak ko, kasama ko dati sa paglilingkod, ngayon, Lord, yung buhay nila. Alam mo, may workers nga sa akin, sabi niya, Brad, alam mo, yung mga anak ko dati, masigasit sa paglilingkod, pero ngayon, parang yung naligaw ng landas ba? Sabi ko na lang, sis, sabi ko sa inyo, magtiwala ka sa Diyos. Alam mo yung mga salita ng Diyos na napakinggan nila. Minsan kasi sa buhay natin, ina-allowed ng Diyos Hindi natin kontrolado buhay ng anak natin. No? Kahit ibabad mo pa yan sa gawain, kahit ibabad mo pa yan sa salita ng Diyos. Sa buhay natin minsan, kailangan nating matuto. Di ba? Ang mahalaga doon, meron silang salita ng Diyos. Ba? Naligaw man sila ng landas, pero ang Diyos gagawa ng paraan. May sitwasyon sa buhay nila. Na yung sitwasyon na yun ang gagamitin ng Diyos para sila magbalik loob sa Panginoon. Sa atin na magagawa lang natin, ipanalangin sila Di ba? Yung iba parang may iba kasi hindi na umatin sa gawain kasi nahihiya. Preacher ako, tapos yung mga anak ko, wala na siya. Parang nahihiya sa tao. Iba kasi yung plano ng Diyos Iba kasi yung plano natin, iba rin kasi yung pamamaraan ng Diyos Ang mahalaga dun mga kapatid, hindi nasasayang yung paglilingkod natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Na kung minsan parang hindi natin nauunawaan, kaya nga yung faith mga kapatid, hindi yan nakabase sa isang bagay na nauunawaan mo. Yung tiwala sa Panginoon minsan, kailangan mo ibigay yan kahit sa tingin mo parang imposible. Parang sabi ni Lord, nakita mo bang bundok na yan, kahit may maliit kang mga kasimbuto ng mustasa, pwede mong utusan, lumipat sa dagat, at tatalima yan sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, imposible yan Pero kung may tiwala tayo sa Diyos, yung imposible nagiging posible. Amen. So sa oras na ito mga kapatid, simple lang naman po ang gusto ipabot ng Diyos. Huwag takot, huwag inanakit, huwag galit. Ang ilagay natin sa puso natin. Napakasarap mamuhay sa mundo na panatag, payapa ang isip, payapa ang puso mo. Masarap mamuhay sa mundo na makakalakad ka at makakaharap sa lahat ng tao. Yung hindi mo kailangang yumuko pag nakikita mo, o kaya parang wala kang nakitang tao. Na parang ang tingin mo, na parang ka nagbibilang ng butiki. Diba? Na parang kamusta mo, hallelujah. Masarap maglingkod sa Panginoon, yung wala kang dala-dala. Diba? Kasi yung mahalaga sa atin, sabi nga, fix your eyes unto Jesus Kahit tayo na yung pinakamahusay, kahit tayo na yung pinakamagaling, kahit tayo na yung pinakamabuting tao sa mundong ito, hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Ganun talaga ang buhay, mga kapatid.
Si Jesus nga, ang ating Panginoon Jesus, siya na yung pinaka-perfectong example eh. Siya na yung pinaka-mabuting leader. Siya na yung pinaka-mabuting ehemplo. Pero may kita mo, may nag-traidor pa rin sa kanya eh. Sabi nga, you cannot please everyone. Kasi kung ang magiging desire ng puso natin is i-please ang lahat ng tao, we will end up pleasing no one. Tayo ang mahihirapan. Kunyari, maglilingkod ako sa Diyos. Kailangan maging masaya sila, matuwa sila sa akin. Mahirap yung ganun. Magiging man-pleaser tayo. Tayo ay naglilingkod sa Diyos to please God. Kaya kung ang puso natin ay ginagawa natin ang paglilingkod na ito para sa Panginoon, ano man po yung pagdaanan natin, may mga tao man makasakit sa atin, bukas yung puso natin, yung pangunawa natin, yung pagpapatawad. Kasi ayaw ng Diyos na tayo mismo yung mahirapan. Diba? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po tumayo.